Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo kung alamin kung ito na bang maging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Nangangailangan ka ba ng pera at naghahanap ka na naman ng online loan application na pwede mong mautangan? Tamang-tama dahil ngayong araw ay magre-review na naman tayo ng isa na namang online loan application. Titingnan natin kung ito na bang makakatulong sa atin o hindi. Dito sa ating re-reviewing OLA ngayong araw ay pwede ka lang namang mag-loan ng up to 30,000 pesos at ang kanyang loan term is up to 121 days. At ang kanyang interest ay as low as 0.05%. Napakaganda ng pinapakita ng ads ng OLA na ito, pero syempre, wag muna tayong basta-basta magtiwala, wag muna nating ida-download at check muna natin, aralin muna natin mabuti kung totoo ba talaga yung sinasabi niya sa kanyang ads. Marami nang nalokong mga online loan application na ito, kaya wag mong hayaang maging isa ka pa sa kanila. Kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago ka mag-loan, bago ka sumubok at bago ka magbigay ng iyong personal information ay makasisiguro ka muna na legit talaga ang OLA na balak mong pag-loanan. Dito sa ating review ay hindi lang kita tutulungang makahanap ng legit na online loan application, na makapaghanap din ng mababang interest at mahabang loan term ay tuturuan din kita ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at syempre kung magkano na lang ba ang makukuha mo sa amount na ilo-loan mo. At kung desidido ka na nga mag-loan ay siguraduhin mong ilimit lang sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng iyong cellphone para at least kung mag-message yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book mo. At ang online loan application na re-reviewin natin ngayong araw walang iba kundi ang Peso Now. Fast and ease getting peso. Napakaganda nga ng ipinapakita ng OLA na ito sa kanilang ads na pwede daw nating bayaran yung ating ilo-loan ng hanggang 121 days. Marami ng ganyang OLA. Pero ang ending ay 7 days lang pala ay babayaran na natin yung amount na niloan natin. So, tingnan natin kung itong OLA ba na ito ay naka-offer talaga ng 121 days na loan term. At syempre, bago mo i-download tong application na ito, ay siguraduhin mo munang mapanood ang video hanggang dulo para kung hindi legit itong online loan application na ito ay hindi na masayang ang oras mo sa pag-apply. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin. So, dito nga ay na-install ko na ang application. And para makapag-login tayo ay syempre, ilalagay natin ang ating phone number para makapag-send sila ng verification code. At eto nga pala yung mga ID na pwede sa OLA na ito. Pwede ang UMID, driving license, passport, national ID, TIN, health card. At kung wala ka pa rin sa mga nabanggit ko ay pwede rin ang postal ID, PRC, SSS, Pag-ibig at Voters ID. At after nga niyan ay meron silang facial recognition. So at least malalaman talaga nila kung ikaw ba talaga yung naglo-loan o naggamit lang yung ID mo sa paglo-loan. At syempre meron ka rin sasagutan sa iyong personal information. So hindi mawawala dyan ang education kung ano yung natapos mo, marital status kung married ka ba or single, number of credit cards. So, kailangan mo ding i-declare kung ilan yung credit cards mo. Pero syempre, kung wala, ilagay mo lang ay 0. Next is email address. Sa email address, dapat ay active at nakaka-receive ng messages. Kasama din dyan ang gender kung male or female, residential address at loan purpose. At ito yung mga pwedeng pagpilian sa loan purpose. Pwede ang business startup, business development, business trip, other business use, travel, internet and cable, credit card, loans, and others. As sa work information naman is, syempre nandiyan pa rin ang company name, kung saan ka nagtatrabaho, company address,
company phone number, na kung mag-ingat lang tayo sa pagbibigay ng ating company phone number at baka pati ang kumpanya mo ay tawagan at kulitin ng mga agent ng OLA. Next is profession, working experience, kung gaano ka nakakatagal sa iyong trabaho, monthly salary, kung magkano ay yung sahod sa isang buwan, and address details. And sa profession, ito yung mga pagpipilian, pwede daw ang student, police, doctor, government staff, pwede din ang professionals, specialist, teacher or teaching staff, OFW, unemployed, so kahit wala ka palang trabaho ay pwede rin dito, self-employed or business owner, factory worker, contract employee, at marami pang iba. So, pili na lang kayo dyan kung saang profession kayo under. At sa emergency contacts naman, dito sa OLA na ito, ay 3 lang ang kailangan mong ibigay. So, mas konti ito compare sa ibang OLA kasi yung iba, 5 contact reference ang kailangan. So, ilalagay mo lang dito kung kaano-ano mo yung relationship mo dun sa contact reference na ilalagay mo. And then, yung kanyang contact information, kasama dyan ang kanyang pangalan at ang kanyang phone number. Make sure lang na kapag ilalagay natin as contact reference, siguraduhin nating alam nila na gagamitin mo silang contact reference sa iyong paglo-loan. Kasi kung tawagan man sila, ay hindi na sila magugulat. Kapag kasi tinawagan ka ng agent ng mga OLA at hindi ka nila ma-reach or hindi ka nila ma-contact, ay siguradong ang susunod nilang hahanapin or kukontakin ang iyong binigay na contact reference. At dito naman sa withdrawal info, kung saan mo marireceive o makukuha yung perang niloan mo, ay pwede daw ang e-wallet or bank. Sa e-wallet, pwede ang GCash, PayMaya, GrabPay at Coins. At dito na agad tayo sa ating loan details. So, napakabilis lang talaga ng proseso ng online loan application na ito. So, dito ngayon na-approvean tayo ng 2,000 pesos na may loan term na 121 days daw. So, check natin kung talagang 121 days ang ating loan term. And dito nga, check natin kung buo ba nating makukuha yung 2,000 pesos. So, dito, 2,000 pesos yung loan amount, pero may service fee siya na 800 pesos. Kaya nga, ang ma-receive mo lang na amount is 1,200 pesos. So, napakalaki ng kanilang service fee, halos kalahati nung loan amount mo. So, yung 2,000 mo, 1,200 lang ang marireceive mo. At dito nga is mahati sa dalawang pagbabayad or payment yung niloan mong amount. Pero, ayun, fake news na naman po tayo sa 121 days dahil before or 7 days lang is kailangan mong bayaran yung 1,980 pesos or almost buo na ang kailangan mong bayaran 7 days pa lang. Dahil yung second payment mo, ang babayaran mo na lang ay 20 pesos. Kaya naman sa mga ganitong online loan application, ang i-check mo talaga dapat dito yung pinaka-due date mo, kung anong date ka magbabayad or kung ilang beses ka magbabayad dun sa iyong niloan. Huwag ka munang titingin or huwag kang maniniwala dun sa loan terms na binibigay nila sa'yo kasi kadalasan na nangyayari, 3 months daw, pwede nating bayaran, 6 months, pero ang ending, 7 days lang pala. Kaya kung hindi mo kayang bayaran yung ilo-loan mo within 7 days, ay wag mo nang itry dahil baka magaya ka sa iba na i-message na nila at ipopost sa social media account. Alam naman natin na yung mga nag-experience na ng iba or na nag-experience na rin ninyo sa paglo-loan, mas maganda na nag-iingat tayo para at least hindi tayo magsisi sa huli. At syempre, kung nangangailangan ka naman talaga ng pera at nasa petsa de peligro ka at ilang araw na lang din naman magkakapera ka na, at gusto mong subukan to, is nasa iyo pa rin naman ang desisyon kung itutuloy mo ang paglo-loan sa online loan application na ito. Ang mahalaga ay nagkaroon ka na ng tip at meron ka ng idea kung ano ba talagang ino-offer netong ni-review natin ngayong araw. At dito na nga natatapos ang ating pagre-review. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!